Mayo ang Panginoon. So, bahagi yun na yung ikalawang linggo ng Kwaresma ay ibinapahayag yung pagbabagong anyo ng ating Panginoong Jesucristo kasama si Moises at si Elias. So, bahagi yun nawa makita natin na matutunan natin ang ilang mga bagay, lalong-lalo na sa pagnanais natin na tayo ay makapagbago at makapagpanibago, no? Sa tulong na ipinamani ko sa atin ng pagbabago anyo ng ating Panginoong Jesucristo. Iuna bigit sila makita natin na alin, para ba saan ang pagbabagong anyo ni Jesus? No? Hindi lang para magpasikat, no? Pero ito ay alin? Nagbagong anyo si Jesus upang patatagin, bigyan ng lakas ang kanyang mga apostoles. Bagamat tatlo lang ito, no? Si Simon, Santiago at Juan. Bahagi yan, no? Pero ibig sabihin, ito na yung pinaka pagkakataon na pwedeng maging daan upang ang kanyang 12 alagad ay madala nila. Kinakailangan na mayroong mabigyan ng lakas. Bakit? Kasi tulad ng pinamanig, pinag-uusapan nila yung alin. Pinag-uusapan nila Moises, Jesus, at Elias, yung kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Ang kaganapan ng lumang tipan na inilalarawan ni na Moises. Si Moises ang kasi ay simbolo ng tinatawag nating mga batas. Kung tawagin mo ng mga Hudyo, yung Torah, yung 5 unang libro ng banal na kasulatan sa lumang tipan: Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, at Deuteronomy. At si Elias ang sumisimbolo sa mga propeta. Basically, yung ipinapamanig kay alin, yung si Elias ay simbolo ng ipinahayag ng mga propeta na siyang magdudulot ng kaligtasan sa sangkatauhan, lalong-lalo na saan? Yung ipinamanig ko sa unang pagbasa. Bahagi yun na kung saan ay nakita natin. Ano ba nakita natin sa unang pagbasa? Si Abraham ay binahayagan ng Diyos na alin? Na siya ay nagandog ng mga halay. Binanggit yung mga uri ng mga hayop na tig-3 taon. At pagkatapos nun ay nasunog. Ang tawag na natin dito ay mga susunoging handog. Mga handog na sinusunog. Kasi noong unang panahon, yun po yung tinatawag natin paghahandog sa Diyos. At pagkatapos yan magandog, sinunog ng Diyos, at nagpahayag ng Diyos na alin, sinabi sa kanya na ibibigay ko ang lupang pangako. So, ipinangako ng Diyos mula pa kay Abraham ang lupang pangako. So, kaya nga po, yun din yung kaganapan natin. Si Jesus, yung kaganapan. Walang iba. Hindi lamang po yung bayang Israel. Ngunit yung kaganapan ng pagliligtas ng Diyos. Hindi lamang yung lupang pangako na alin. Hindi lamang po yung lupa na kung tawagin natin ngayon ay Israel. O kung tawagin din po natin ay alin. Kasi dalawa na ngayon, Israel at Palestine. Yung sa pinanggit na lupa. Sa present day. Pero para makita natin. Pero yung biblical na Israel,
Pero ngayon, ay masabi natin ay Israel at Palestine. Pero yun ang bahagi yun na kung saan ay ipinangako ng Diyos kay Abraham. At si Jesus yung alin? Yung bagong handog. Siya yung bagong handog na nakita natin na nagdulot ng kaligtasan upang bahagi na kung saan bibigyan niya ng kaganapan sa darating na pagdiriwang natin ng mahal na araw at ng muling pagkabuhay. No? Yung paghahandog ni Jesus, yung pagbibigay ng kanyang sarili, kaya niya bibigyan ng lakas yung kanyang mga lagad, paano baga may hahandog ni Jesus ang kanyang sarili kung siya yung tagapagligtas ng kanyang bayang Israel. So, kaya kinakailangan palakasin niya yung kanyang mga alagad na alin. Ito ay ang kaganapan ng pangako ng pagliligtas ng Diyos. Kung tawagin nga po natin ay ang walang hanggang handog na magbibigay ng pagliligtas ang siyang magbabayad sa lahat ng uri ng pagkakasala ng tao. Walang iba kundi alin. Yung paghihirap, pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo sa krus sa Kalbaryo. So, yun naman yung makita ko natin. Ngayon, ano ngayon yung hamon sa atin? Una, makita natin na si Jesus ang kaganapan ng dakilang paghahandog. Ng pagliligtas ng Diyos ay bahagi ng karanasan ng mga Hudyo na sabi nga natin, yung paghahandog. Napakahalaga yung paghahandog para sa mga pagbabago. Wala akong pagbabago kapag walang paghahandog. Napakahalaga yun. Pero ito sila alin, yung paghahandog ni Jesus. Ang una at higit sila ating alin, paghahandog ni Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Bakit? Sapagkat ito yung paghahandog ng Diyos na naging tao para tubusin ang sangkatauhan sa mundong ginagalawan natin. Kasi kahit na lahat tayo magandog, hindi natin matutubos ang kasalanan ng tao. Bakit? Tao lang tayo. Tanging ang paghahandog lamang na Jesus ang magbibigay ng kaligtasan sa ating mga kasalanan. So yun po yung bahagi na kung saan huwag natin kalimutan. Yung dakilang paghahandog ni Jesus na nagdulot sa atin ng kaligtasan. Pangalawa, inaanyahan tayo ng Diyos na maging kabahagi tayo ng kanyang paghahandog na ito. Hindi pwedeng silang kinakailangan maging bahagi ng ating pagkilos na tayo rin ay magandog ng sarili. Bilang pakikisa natin sa paghahandog na Jesus. Pakikisa natin sa paghahandog na Jesus. Bilang pagkilala na naiintindihan natin yung dakilang biyaya ng pagliligtas ng Diyos. Dahil sa paghihirap at pagkamatay na Jesus, tinubos tayo sa ating mga kasalanan. Kung naiintindihan natin yun, tayo rin nawa, makita natin kinakailangan natin ng paghahandog. Kaya sabi ko nga, kapag hindi tayo matutong magandog, hindi tayo magkaroon ng pagbabago. Kasi kahit na anong itigil natin, kapag hindi natin inaalay yan, lalong-lalo sa Diyos, at pakikisa natin kay Jesus, wala tayong patutunguhan. Kinakailangan natin makikisa sa paghahandog ng ating Panginoong Jesucristo. Pero kinakailangan maging kabahagi tayo ng paghahandog na yan ng ating Panginoong Jesucristo. At isang baliwanag na makita natin, kahit na huwag sinong maging successful, nakita natin yung pagbabago. Sabi nga natin, gusto mong maging maganda ang boses mo? Dapat nagpa-practice ka. Kinakailangan mo magsakripisyo.
Kasi hindi gaganda ang boses mo kapag hindi ka magpa-practice. Kahit nasabihin mo na binigyan ka ng Diyos ng magandang boses. Pero kapag hindi ka marunong maghandog ng sarili mo, hindi lalong gaganda yan. No? Hindi lalong gaganda yan. Kinakailangan mo maghandog ka rin ng sarili. At yan yan, ihandog mo din sa lahat sa paghahandog ng ating Panginoong Hesus Kristo. At pangatlo, bahagi no? Sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos, binahagi ulit niya rin. Piliin ang mas maigi. No? Pero bahagi rin ng pagkilos natin, iwasan natin yung kahiligan ng masasamang hilig. No? Masasamang hilig ng katawan. Bahagi yun na huwag rin natin kalimutan. Kaya po kuminsan, tayo ay napapahamak kasi bakit ay hinahayaan natin yung masasamang hilig natin. No? Kabaligtaran ng paghahandog. No? Bahagi yun ay binibibi natin kuminsan yung ating mga masamang hilig. Binibibi natin yung ating masasamang hilig. Katulad ng alin, kalimitan nadudulot sa ating halimbawa ng karamdaman, alin, yung masasarap na pagkain. Bahagi yun, masasamang hilig. Yung katamaran, halimbawa, bahagi rin yun na kung saan makita rin natin. Yun yung mga bahagi yun na nakasasama sa atin. Bakit? Masasamang hilig. No? Kaya iwasan natin yung masasamang hilig. Piliin natin yung mas maigi. At isang bahagi yun ang pagkaandog ng ating sarili rin. Kaya sabi nga natin, sa elemento na ibinigay sa atin, mula pa ho ng asbensya rin. Pag-aayuno, absenensya, kasama na rin yung absenensya sa pag-aayuno, panalangin, at kawang-gawa, si Jesus, kasama ng kanyang tatlong alagad, no, ay nanalangin. Yan lang yung tatlo nakatulog, no, natutulog, no, yun ay masamang hilig, no, nananalangin, ay natutulog, no, sayang, no, bahagi yun. Yun din ang isa natin yung sakripisyo, no, double purpose na rin yun. I-sakripisyo rin natin, ihandog natin yung ating mga masasamang hilig para makita ho natin yung alin. Yung tunay na pagbabago na dulot na inilaan sa atin ng Diyos. Higit sa lahat. Hindi lamang maging successful tayo sa daigdig na ito. Ngunit higit sa lahat ng alin. Maiwasan natin ang kasalanan at makamit natin yung lupang pangako. No? Saan yung lupang pangako? Doon sa kanyang kaharian sa langit. Ito pong tatlong ito, yung paghahandog ni Jesus ng kanyang sarili, yung pakikisama natin ng paghahandog natin kay Jesus sa kanyang sarili, no, bahagi yun na huwag natin kalimutan. At pangatlo, ang isa rin pwede natin ihandog kay Jesus, pakikisa natin sa paghahandog ni Jesus yung ating mga masasamang hilig. No? Para mabawasan natin yung masasamang hilig niya, ialay natin kay Jesus. No? Yung sila tayo ay gumawa ng mga bagay na magdudulot sa atin ng kasalanan, ialay natin yung lahat yan sa pakikisa natin kay Kristo na naghandog ng sarili para saan? Sa kapatawaran ng kasalanan at pagkakamit sa lupang pangako.